Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, kaalinsunod sa mensahe ni Jesus Nazareno kahapon sa Ebanghelyo ay ang muling panawagan ng pagsunod sa Kanya. Bagamat may kahinaan ng tao at may pagkamakasarili, nagbibigay ng pagkakataon ang Diyos sa sinumang gustong magbago. May gantimpala para sa mga matapat na tagasunod ni Jesus. Ngunit, ipinapaalala sa ating lahat ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ang imbitasyon na sumunod sa Kanya ay isa ring paanyaya upang magpakumbaba at iwaksi ang anumang makakasagabal sa atin sa pagsunod sa Diyos tulad ng labis na pagmamahal sa kayamanan, karangyaan at katanyagan. Tinitiyak ni Jesus Nazareno na ang gantimpala sa pagsunod sa Kanyang kalooban ay higit pa sa kung anong kayang ibigay ng mundong ito. Dahil ang gantimpalang ito ay ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan, na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Ibig sabihin, walang sinumang nilalang o walang sinumang taong nabubuhay sa mundong ito ang makakagawa at makapagbibigay ng ganung gantimpala. Kaya nga, ang magandang katanungan, bakit po kailangan nating sumunod kay Jesus Nazareno? Simple lamang po ang kasagutan. Kung susundin kasi natin at aasa sa ating pansariling kagalingan, siguradong
maliligaw tayo ng landas. Kung tayo ay kakapit sa ating natatanging lakas, sigurado yan, hindi tayo magtatagumpay. Malilihis tayo ng landas dahil bilang tao, punong-puno tayo ng kahinaan at karupukan sa buhay. Subalit, kung susundan natin ang mga yapak ni Jesus Nazareno, lalong-lalo na ang kanyang daan ng krus, tiyak yun, anumang hirap ang maaari nating pagdaanan, magbubunga ang ating pagsisikap. Hindi tayo bibiguin ni Jesus Nazareno. Sasamahan niya tayo sa ating pagbubuhat ng krus patungo sa kanyang kaharian. Mga kapatid kay Kristo, lagi po sana nating tatandaan, anumang yaman natin sa lupa, hindi tayo magiging masaya kung wala tayong Diyos sa ating buhay. Subalit, anumang hirap na ating nararanasan sa buhay na ito, basta may Diyos tayong pinangahawakan at pinagkakapitan, magiging magaan ang ating pamumuhay. Kaya ang Diyos nawa ang maging ating tunay na kayamanan. Naway siya'y ating pangalagaan, pagkaingat-ingatan at pahalagahan sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.